The Indonesian government did not set any conditions, no, dito sa kanyang pagbalik dito sa ating bansa. None at all, Ali. At yun ay isang testament and proof kung gaano kalalim, kaganda at katagal ang relasyon natin sa Indonesia at saka ang Pilipinas. Kasi kahit wala tayong tratado, there's no treaty for the transfer of sentenced persons between Indonesia and the Philippines, and yet we were able to gain custody of our countryman, our fellow citizen, si Mary Jane nga, para dito niya iserve ang kanyang sentence. And those are the things that we need to count as blessings. No? Number one, naibaba natin yung isang sentensya ng pagkamatay, mabibitay siya, naging life sentence lamang. Una. Kalawa, linipat sa atin ang kustodiya at dito niya isuserve ang kanyang sentence. Pangatlo, at itong pinaka-importante, once na na-transfer yung kustodiya ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas, siya ay subjected to all the rights, benefits, and privileges of an ordinary person deprived of liberty in the Philippines in accordance with Philippine laws, regulations, and processes, including good conduct, time allowance, executive clemency, pardon, parole, etc. Walang kondisyon na milinatag ng Indonesia maliban sa reciprocity. Yung reciprocity na to ay, ang sabi nila, kung may pagkakataon sa hinaharap na ganun din ang sitwasyon ng isang Indonesian citizen nila, ay pwede nilang hingan tayo ng ganong pabor din. Na i-transfer din. So the reason why I ask that is because yung panawagan na rin ni Senator Amy Marcos Yusek na pumasok tayo sa mas marami pang kasunduan, sa mas marami pang mga bansa regarding prison transfer. Once nahatulan na po doon sa ibang bansa yung ating mga kababayan, sana po ay madagdagan yung bilang po ng mga bansa na meron tayong prison transfer agreement. At ang ano ko doon, ang particular na tanong ko, kamukha dito kay Mary Jane Veloso, kamukha na rin po ng ating mga kababayan na nasa Saudi, nasa ibang bansa, kung saan may death penalty, no? Na yung hinihingi po natin na dito na nila. Actually, ang point of also na clarification doon, you see kay Mary Jane Veloso was only a stay in her execution, hindi po ba? Na parang, Nung una. Was there actually a commutation of her sentence from a death sentence to life? Effectively, yes. Effectively because she was returned here. Right, correct? right. Kasi wala tayong death penalty. Dahil wala tayong death penalty. So effectively, naging commutation kasi binalik nga siya dito. So yun nga po, na yung madagdagan yung bilang po ng mga bansa. Malaman ko kung which countries do we actually have a prison transfer agreement with? At saka yun nga ang pagpaparami nito. And how do we actually, yung conditions na gusto natin na kapag death row convict yung kababayan natin at hihingin po natin na ibalik po, ma-repatriate dito sa atin to serve their sentence here? That's a very good point, Ali. Kasi may maraming bansa talaga na wala tayong tratado, wala tayong treaty on the transfer of sentenced persons. Ang meron lang tayo, as far as I know, ay ang Spain at ang UK. Yan ay may mga ibang bansa pa na ongoing ang negosasyon at ang Department of Justice ang nangunguna dito sa Mutual Legal Assistance Treaty group namin ang nakikipag-discuss sa ibang bansa para pag-usapan yung bagay na yan. At napakaganda yung suggestion na yon ni Senator Amy dahil yan ang magbibigay ng napakatibay na angkla or legal foundation of the transfer of any sentenced person na Pilipino. Sa ngayon kasi, it's just based on international committee and mutual respect of one's sovereignty and independence. Kaya nga ho, kailangan nating gampanan ng buo at tunay yung agreement natin with Indonesia kasi this is a sui generis. This is a first of a kind agreement, walang treaty, and yet nakuha natin yung ating kababayan na nasa piitan ng Indonesia. Linipat dito sa atin at dito niya isa-serve ang sentence. That could be a template, that could be a mode by which we could follow
in respect to other Others. citizens that are our fellow citizens na facing the death sentence also in Saudi Arabia and in Malaysia. Wala din tayong agreement doon at tinitignan, I'm sure, ng world community yan, lahat ng mata ng World of Nations ay nakatingin sa atin kung gaano tayo katibay, gaano tayo katotoo at gaano tayo kabuo sa kausap tungkol sa mga bagay na yan, na may agreement tayo, sinabi natin, o sige, tanggapin namin ang aming kababayan na sinentensyahan ninyo, rerespetuhin namin yung desisyon ninyo na konbiktado ang kababayan namin, dito na lamang niya iserve ang kanyang sentence. Tignan mo na lang kung the next day tatalikod tayo sa usapan na yan. Anong mangyayari sa mga posibilidad na pwede nating makuha din yung ibang kapatid pa natin nasa ibang bansa? Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.